pag may nakita kayo na nagpipreach kunwari na may hawak ng Bible, akalain mo na talagang mabuting tao yan, no? Kasi Bible ang hawak. Pero kaingat po kayo mga kababayan ko na hindi po talagang kabisado yung Bible. Meron po dyan mga malulupit. Sinabi nga sa Bible, parang mga lobo na nakahandang silain ka. Bakit? Hindi mo pa alam yung internal doctrine nila eh. Huwag mo kagad silang huhusgahan na talagang magaling na, no? Ako, biktima ako dyan. Mahusay magsalita. Pero sa umpisa, tinatago nila yung internal doctrine. Ano ba yung mga nasa internal doctrine? Yung po yung parang hidden agenda. Bible lang hawak, pero parang bitag lang yan. Talagang may mga plano sila dyan na hidden agenda. Pag nakapasok ka sa kanila, magaling magsalita, malumanay. Pero may daya. Ano ang daya? Hindi nila sinasabi. Meron silang tinatago sa umpisa para lang makapasok ka na. Pag nakapasok ka sa kanila, ayun, para ka nang babalatan na buhay dyan. Bakit? Biruin mo, hindi mo alam na ninakawan ka. Gamitan ka pa naman ng verse na hindi akba sa atin, sa ating mga hintil, para lang sabihin na magaling talaga sila o sumusunod sa Bible. Ginagamitan ka ng verse. Nakasulat naman, nababasa. Pero hindi nyo alam na yung verse na yan ay hindi talagang para sa atin. Halimbawa, 3 Gs ng Malakias. Ulit-ulitin lang natin to para maintindihan ninyo. Yung po yung hindi utos sa Kristiyano, mga kaibigan. At sino mang pastor na mangahas tumayo na yan ay utos sa Kristiyano, magsabi lang, no? Mag-comment lang. Pero yun po ay hindi utos sa ating Kristiyano. Hintil. Hindi po. Kung kayo po ay mamimira sa mga membro niyo, huwag naman masyado kasi yung ika po, fixed price yan eh. 10% yan sa what you have. Kung gusto mong mamira, mga pastor dyan, gamitin nyo yung 2 Corinthians 9 verse 7.